Ako, eto na. Mga kababayan, eto yung sunod nating pag-uusapan. Ano nga ba ito, Kent, yung sunod mong pag-uusapan? Ay maganda ito, mga kababayan. Ito yung tinatawag na war on drugs ni PBBM na walang patay pero bilyon-bilyon o milyon-milyong halagang droga ang nakukumpiska. Ito yung maganda. Oo, hindi yung walang nakumpiskang droga tapos tinago ng mga pulis. Yan, kung naalala ninyo mga kababayan, nung panahon na si Digong ang presidente, meron siyang war on drugs. 'Di ba? Gusto kong i-rewind Noong si Digong ang presidente, nagpa-implement ng war on drugs. Ngunit, mm, mm, ngunit nung nagpa-implement ng war on drugs, maraming patay na hindi dinaan sa due process. At ang iba pa doon na patay, yung barel na ang pinatay, kanan ang gamit, naging kaliwete. Yeah? At saka yung barel na nasa kaliwa na nagamit, yun din yung barel na ginamit dun sa napatay sa ibang syudad or sa ibang lungsod. Bago ko mga kababayan mismo iparinig ko sa inyo. Ito. DOJ Maria. Maria Lourdes. Yeah? Para mapanood ninyo. Lourdes Cirano. Cirino ba? Cirino. Ito, ipakinig ko sa inyo nung panahon. International commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa Kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. Manufactured evidence. Yan yung war on drugs ni Digong. Yung addict, di umano na pinatay, ang gamit na kamay kanan. Pero yung barel nasa kaliwa. At yung barel na ginamit doon sa namatay na kaliwete, yun din yung barel na ginamit doon sa namatay sa Caloocan, sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas. Iisang baril lang. Pare-parehong baril. Teacher, Celine, Kabanay TV, sana hindi na bumaba si Marcos. Ito. Mga international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Ma'am Maria Pilita Ortiz. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. Diba? Pare-pareho ang baril. Tapos yung addict na ang kamay kanan ang gamit, naging kaliwete. Tapos yung barel na ginamit sa namatay sa Caloocan at namatay sa Parañaque, sa Laguna, sa Cavite, isa lang. At ang tawag ni Maria Lourdes Cirano na dating Justice Secretary, manufactured evidence. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So ipaharap natin Diba? sa Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Itulungan. Ma'am Jackie's Vlog at sinong nagsabi putol talaga liig mo? Puwiin mo si Digong kung makauwi. Tagumpay! Hindi na naman makauwi ang tatay ninyo na bulok ang bagang walang palit-palit ng brief. Payat na. Ilang araw na lang, mamamatay na. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at marami ho siyang kailangang international. Diba? Ngayon, yan po ang style ng war on drugs ni Digong. Ma'am Rian, hello po. Ngayon, Lula Garcia, Buryox Vlog, hello po. Ngayon mga kababayan, eto na. Yung war on drugs ni PBBM, grabe. Ito yung sinasabi na milyon-milyon halagang droga ang nakumpiska pero walang patay. Lahat na aresto.
Lahat nakukulong. Walang pinapatay. Ito na. Ang sabi dito sa People's Tonight, ayan, PBBM yan ha, the new concept of war on drugs is working. Bakit si PBBM confiscate ng milyon-milyon at sako-sakong droga, wala namang pinapatay? Nung kay Digong dati, maraming namatay, nasaan ang droga? Yun ang tanong mga kababayan. Tanungin ko kayo, sa panahon ni Digong, maraming adik ang namatay, 30,000 base sa statistic ng human rights. 30,000 ang namatay. Nasaan ang mga droga na na-confiscate? Bakit maraming patay pero walang drogang na-confiscate? Pero bakit kay PBBM, walang namatay, inaristo, nakakulong, pero ang droga, milyon-milyon, sako-sako pa. Sinusunog pa nga eh. At meron pa ngang balita na yung mga droga na na-confiscate ay tinago sa isang pawn shop sa Maynila. Yun na. Sinong nagtago? Yung mga general sa panahon ni Duterte. Nako. Gusto nyong malaman? Ma'am Jackie's Vlog. Nako, maraming salamat Ma'am Jackie's Vlog sa yung paboy na manong super sticker. Thank you so much. $20. Ito ha, mga kababayan. Ito ang sabi. Ito ang ihinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inspeksyon ng shabu na dinala ng mga mangingisda ng otoridad matapos matagpo ang lumutang-lutang sa mga baybayin sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. We are beginning to see some measure of success. Kaya ipagpatuloy natin ito, the new concept of war on drugs is working. Sabi ni PBBM. Imelda Bilo, ang pangit ng apelido mo, magpakamatay ka na. Mamamatay ka na nga lang, kabubuan pa yung pamana mo sa anak mo. Putang ina mo, DDS ka. So, samantala, sa punong tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ngayong Martes, Hunyo 24, ibinahagi ni PBBM na nakatakdang sunugin ang nakuhang droga na umabot ng 62 billion. Ang halaga. 62 billion ang nakuhang droga na sako-sako, mga kababayan. Sa panahon ni Digong, may sinunog ba? Wala. Bagkos, ito ang kanilang ginawa. Ito ha. Droga. Sa Manila. Tinago. Ito para malaman ninyo ha. Tinago sa pawn shop. Hala! Imbis na, tinago sa pawn shop. Ma'am Emelinda Caule, maraming salamat. And kay Ma'am Emily de la Cruz, maraming salamat sa iyong mga super sticker. Ayan. So, ito po mga kababayan. At ito pa. Sa humigit kumulang 8.5 bilyong piso ang tinatayang halaga ng iligal na droga na nasabat ng mga otoridad matapos matuklasang nakatago sa loob ng mga kahinahinalang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Domestic Road, Pasay City. Ay hindi, iba to, mga kababayan. Pineke umano nila ang buy-bust operation at pag-aresto sa kanilang kabaro na sangkot. At may drogang hindi umano natuntun. Kuhang ito ng CCTV no October 8, 2022 sa Tondo, Maynila. Kung kaya naharap sa reklamo ngayon ang 30 pulis. Kita rito si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG habang inilalagay ang dala niyang paper bag sa kanyang sasakyan. Laman umano ang 2 kilo ng shabu. Kasunod dito ang pag-aresto sa kanya ng mga kabaro niya sa PDEG. Pero kita rin ang ilang beses siyang pinaglabas-masok sa opisina at ilang maleta ng pinaniniwala ang shabu inilabas. At ang tila pinagparti-partihan at nilagay sa magkahiwalay ng mga sasakyan. Ang umano'y anti-drug operation hindi inireport at hindi rin dokumentado. Sa halip, idineklara ang isa umanong buy-bust operation bago mag-alas 5 ng hapon laban sa isang empleyado ng opisina na hindi si Mayo. Si Mayo naman pinalabasan na ahuli di umano sa isang hot pursuit operation madaling araw kinabukasan. 990 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nabawi mula sa anti-drug operation. Tinatayang 400 kilo pa ang hindi na natuntun kung saan napunta.
ang kunwaring bypass noong October 8 at kunwaring pag-aresto kay Master Sergeant Rodolfo Mayo noong October 9 ang bahagi ng mga basihan sa pagsasampa ng paglaban sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng mga sangkot na pulis. Inaalam din kung kalakaran na ang ganitong sabuatan ng pulisya. Minsan sa kahirapan ng buhay, itong mga gumagawa nito, alam nila yung consequence, pero dahil sa hirap ng buhay, Nasa ganito karaming drogang nakita ng otoridad mula sa dalawang pasahero sa NAIA Terminal 3 kaninang Nako, mga kababayan. Di ba? Tignan nyo na. Imbis na isurrender, tinago pa 900 kilos na droga sa panahon ni Digong na nagkakahalaga ng 7 billion. Tinago ng mga kapulisan. Panahon ni Digong to ha. At yung mga pulis na yon, kinasuhan na, kinulong na, tinanggal na. Bakit? Sa panahon ni Digong, walang drogang nahuli pero maraming patay. Ma'am Angelina Lerio, mega love shoutout po. Maraming patay pero walang droga. Bakit kay PBBM ngayon, walang patay pero yung droga na confiscate, sinunog? Di ba? Yan ang kaibahan ng Marcos administration at Duterte administration. Tapos tatanungin ng anak, saan mo dinala yung 16 trillion? Itatay naman niyang nag-iwan ng 12 trillion. Di ba? So alam nyo na, mga kababayans. Yeah? Alam nyo na ang katotohanan. Di ba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Grabe, no? Yung droga. 7,900,000 kilos. Tinago. Samantalang kay PBBM, sinunog. Ito pa, sunod, mga kababayan. Hanapin natin dito. Yung drogang na confiscate, mga kababayan. Ito. Panoorin natin. Ito ha. Wait lang. Panoorin natin, mga kababayan. Mapayapang kampanya kontra ilegal na gamot. Yan po ang iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos matapos siyang inspeksyonin ang bill o bulto-bultong na kumpiskang ilegal na droga na nakatakdang i-dispose sa Tarlac. Ayon sa Pangulo, epektibo ang bloodless war kontra Tobats na ngayon ay tinutumbok muli sa itaas hanggang sa pinakamababang antas o pinakamababang antas ng bentahan. Ang buong detalye sa kwento ni Courtney Esquilio. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na epektibo ang bagong estratehiya ng pamahalaan sa pagsugpo sa droga. Bloodless war on drugs. Ang mga droga sako-sako, sinunog. Pero sa panahon ni Digong, ang mga drogang sako-sako, tinago. Sinong nagtago? Pulis. Pero maraming patay. Kawawa naman yung pinatay. Di ba? Pinatay, walang droga. Ngayon kay BBM, walang patay, inaresto, kinulong, sinunog ang droga. Kawawa, maraming patay nung panahon ni Digong, pero ang droga nasaan? Tinago. 900 kilos na droga. Tinago sa pawn shop. 7 billion ang halaga. My God. Ito pa. Saan tinutugunan ito sa mapayapang paraan? Nataliwas sa madugong kampanya noong nakaraang administrasyon. Sa kanyang pagbisita sa Philippine Drug Enforcement Agency headquarters nitong Martes, sinabi ng Pangulo na ramdam na ang positibong epekto ng tinatawag na bloodless war on drugs. Tama. Kasabay nito, inihayag ng Pangulo na magsasagawa ng public destruction ng mga nakumpiskang ilegal na gamot ngayong Miyerkules sa Capas Tarlac. Ang mga ito ay bahagi ng mga na-recover mula sa karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bago sunugin, paiiralin muna ang mas mahigpit na proseso gaya ng random chemical testing upang masigurong tunay ng illegal drugs ang mga ito at hindi napalitan. Kaya nga, kasi baka pag sinunog, tapos yung sinunog peke, yung original tinago. Kasi nangyari na kasi yan, mga kababayan, sa panahon ni Digong na walang sinunog, walang droga, pero may patay. Kalaunan, nahuli itong pulis na si Mayo. Sabi dito, binatikos siya ni Saramao, puto ops daw. At least ito, may picture, may video na may droga. Yung sa tatay niya, may sinunog ba? Wala. Bagkos,
pinagtanggol pa nila yung mga drug lord. Sino ba yung drug lord? Si Michael Yang. Di ba? So yun, mga kababayan. Hindi po ito sinasabing photo ops. Okay nga yan eh. May nakikita ka na may ginawa talaga ang gobyerno. Di ba? Photo ops. Eh ikaw, anong photo ops mo? Yung mga OFW na inuuto mo? Na makalaya na ang tatay mo? Ending, pumapayat na, mamamatay na, hindi naman nakakalabas. Di ba? Hanggang salita nga lang kayo, my God, I hate drugs. Samantalang, wala namang drugs na confiscate, pero addict lang namamatay. Asan yung droga? Tinago ng pulis. Di ba? May kasabihan nga tayo mga kababayan, to see is to believe. Sabi nga ni Jose Claire Castro, yan naman ang laging nakagisna ng taong bayan, yung lagi siyang nag-iikot, wala siyang ginagawa, alam nyo na. Yeah? Imelda Bello, kung nagtanong ka magkano bayad, hindi mo ko afford. Yeah? Kaya kung magplano kang bayaran mo ko para siraan si PBBM, no way. You can't afford me. 'Di ba? Oh, hindi mo afford. Huwag ka na magbalak, Imelda Bello. Ipakain mo na lang yan sa mga anak mo kasi malalaki lang din naman silang bobo kasi bobo ang nanay. Huwag na. Sa'yo na lang yan. I don't need. Barya lang yan. You can't afford me. Yeah, continue. Ang aligasyon noon na hindi lahat ng TOBATS ay talagang sinisira. Inutos na rin ng Pangulo ang masusing... Nakita nyo? Hindi lahat ng TOBATS o bato ay sinisira. Oh, ito ha, mga kababayan. Oh, ito. Wait lang kasi bakit nagkaiba ang TOBATS ay talagang sinisira. Ah. Inutos na rin ng Pangulo ang masusing investigasyon kung paano at saan pumapasok ang malalaking shipment ng illegal na droga sa bansa upang tuluyan ng maputol ang daluyan nito. Nako! Si Courtney Esquil, Pagkakaalam ko, may magician dyan sa customs. Ngayon mga kababayan, uunahan ko na kayo. Ilang araw ko na pong sinabi. Si Insan magician. Kaya nga, nagtatanong ang lahat, bakit nakakalusot itong droga? Siyempre, dadaan lang naman ito sa customs. Alangan man dadaan ito sa immigration. Hindi ka naman po pwedeng magbitbit ng isang malitang droga sa immigration. Malamang dadaan ka ng customs. Ngayon, ang tanong, inaalam na ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan lumusot ito sa customs. Sino ba ang nasa customs ngayon? Sabi ko na ha, mga kababayan, inuunahan ko na kayo. Si Insan, paldong-paldo na kay Junior yan. Ako na nagsabi, wala akong pakialam, kahit may makarinig dyan, ako na nagsabi sa inyo, si Insan, paldong-paldo na si Junior dyan. Malaman nyo rin. Continue. para sa kwentong politiko. Diba? Kita nyo? Mga kababayan? Diba? Yon ang katotohanan. Bakit sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala namang namamatay habang nanghuli ng droga, kinukulong, ginagamot, nire-rehab. Ngayon, mga kababayan, bakit kay Digong pinapatay, nasaan ang droga? Diba? Yon ang problema, mga kababayan. Yon din ang kaibahan. At totoo po, mga kababayan, na gumagalaw na po ang sinabing bloodless war on drugs. Diba? Bakit? Actually, mga kababayan, isa din po ako sa pumunta sa Camp Bagong Diwa nung panahong isinusulong ito ni dating DILG Secretary Attorney Binhor Abalos. Itong bloodless war on drugs ng Administrasyong Marcos. Di ba? Magpapapugot ka ng ulo. Live, di ba? No, pag nakalabas si Tatay Digong, gawin mo yan, Sabi ni the off-duty policeman. Alam mo, sa totoo lang, the off-duty policeman, ilang beses ko sinabi, pwede akong magputol ng lieg, magilit ng lieg. Ang tanong, makauwi ba si Duterte? Yan lang naman Mahirap nyo ba intindihin? Pauwiin nyo muna ang putang inang matandang kriminal na magnanakaw bago ako magilit. Kung hindi nyo mapauwi, ba't ako magigilit? Sa bagay, pag DDS ba naman, hindi nakakaintindi,
Kasi bobo nga naman. Di ba? Wag na kayong makipag-away sa akin, makipagtalo sa akin, mga DDS. Kasi bobo nga kayo. Di ba? Mga tanga nga kayo. Sa totoo lang, mga DDS, bobo kayo. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Atat na atat kayo na magilit ako. Bakit hindi nyo pauwiin para magilit ako, ura-urada? May isa akong salita. Kilala ako ni Ma'am Nora Nirida. 3 taong nakasuporta sa akin yan. Si Ma'am Olive, ilang taong nanonood sa akin yan. Wala akong inaatrasang sinasabi. Diba? Wala akong inaatrasan. Diba? Pauwiin nyo yung putang inang Duterte, magigilit ako. Kung hindi, bakit ako magilit? Hindi naman ako bobong tulad ng mga DDS. Diba? Ma'am Ana, hello po. At kay Ma'am Tess. Rinalyn Salvador, may galab shoutout po. Sunod, dito tayo, mga kababayan. Kay Franz Castro at kay Sara Duterte. Nako, ano nga ba itong problema, mga kababayan? Kay Franz Castro at kay Sara Duterte. Leslie lang Malakas, hello po.